Malalaking infrastructure projects para sa Camarines Norte. Tuloy na. Bidding nakatakda ngayong buwan ng Hulyo ayon kay Governor Padilla. Isa-isang inulat ni Governor Recarte Padilla ang status at update sa mga isinusulong niyang programa at proyekto na anyay magbabago sa landscape ng lalawigan. Ibinalita ni Padilla sa isinagawang flag raising ceremony sa Kapitolyo na karamihan sa kanyang malalaking proyekto ay tuloy-tuloy na dahil nakaschedule na ang bidding para sa mga ito ngayong Hulyo. Kabilang na umano rito ang water system sa bayan ng Santa Elena na nagkakahalagang 140 milyon mula sa tanggapan ni Senator Robin Padilla at karagdagang 60 milyon mula sa LWUA. Yun po ang ating water system na matagal na pong hinihingi ng bayan po ng Santa Elena. That is 140 million from Senator Robin Padilla and yung 60 million from LUA. Yun pong 140 million po ay naibid na, so ibig po sabihin, masisimulan na po yung water system sa Santa Elena. Gayon din ang Santa Elena District Hospital na ngayon umano ay nasa finishing stage na kung kaya't inaasahan na maging full operational na ito bago matapos ang taong kasalukuyan. We are working double time dahil ang gusto po natin yung pong Santa Elena District Hospital ay makapag-operate on or before end of the year. Sa bayan naman ng Kapalonga, iniulat ni Padilla na nasimulan na ang konstruksyon ng Kamagsaan Bridge na matagal na umanong pangarap ng mga taga-Kapalonga dahil ito ang kumokonekta sa ilang tourism destination ng munisipalidad. Ay nagsimula na po yung Kamagsaan Bridge. Yung Kamagsaan Bridge po ay matagal na pong pangarap ng Kapalonga dahil ito pong bridge na ito will connect the tourism destinations. Inaasahan rin umano na tuloy-tuloy na ang development sa itatayong Jose Panganiban Coliseum sa bayan ng Jose Panganiban dahil sa kasalukuyan ay final design na lamang ang hinihintay. Air-conditioned umano ito at may seating capacity na hanggang 2,500. Sa Jose Panganiban naman po, ginagawa na lang yung final design ng pong bagong itatayong Coliseum sa Jose Panganiban. Ito po ay air-conditioned. Ito po ay this will accommodate at least 2,500 seating capacity. Maging ang Agri-Sports Center sa bayan ng Daet ay nakatakda na ring simulan ang pag-upgrade. Ayon kay Padilla, bago matapos ang taon ay fully air-conditioned na ito kaya't hindi na kinakailangang magtiis ang audience sa sobrang init. First quarter next year hanggang second quarter next year ay meron na po tayong air-conditioned Agri-Sports Center. Itinakda naman aniya sa July 30 ang bidding para sa reconstruction and upgrading ng Bagasbas Airport. Dahilan upang maging accessible ang Camarines Norte na inaasahang magpapalakas sa industriya ng turismo at ekonomiya ng lalawigan. Yung airport natin nakaschedule na for bidding ng July 30. So ibig sabihin, hindi na po ito drawing. Ito po ay for bidding na at ang maganda, kontrolado natin ang bidding dahil dito po ibibid ang airport natin para po sa upgrading and reconstruction po ng ating pong Bagasbas Airport. Umaasa si Padilla na sa pamamagitan nito ay tatanghalin ang Camarines Norte bilang next maritime hub at next investment haven sa Luzon. Ito pong mga inilalatag nating mga infrastructure will definitely be an added value to our aspiration that Camarines Norte be the next investment haven in Luzon. Umaasa rin ang gobernador na sa susunod na taon ay tuluyan ng ma-upgrade ang Camarines Norte Provincial Hospital bilang General Hospital. And I'm sure and I'm confident that by first quarter next year, ang ating pong provincial hospital will definitely be
the Camarines Norte General Hospital. Nakatakda na raw simulan ang konstruksyon ng bagong medical arts building at nakalatag na rin ang iba't ibang infrastructure projects para mas matugunan ang pangangailangan ng mga kababayan. So lahat po ng support infrastructures ay inilalatag natin ngayon dahil alam nyo naman po siguro kailangan na talaga na magkaroon ng maayos na ospital, lalong-lalo na po yung ospital na pwedeng tumugon sa mga mahihirap nating mga kababayan. Kumikilos na rin umano siya para magkaroon ng MRI ang CNPH, gayon din ang laboratory na kayang magsagawa ng angiogram at angioplasty. Camarines Norte being considered as GIDA, Geographically Inaccessible Disadvantaged Area, ito po ang ginagamit natin to justify that Camarines Norte be accorded with cardiac cath lab. Yung atin pong mga kababayan na kailangan magpa-angiogram, hindi na kailangan pumunta sa Naga o sa Manila. Inaasahan din ayon sa gobernador ang karagdagang 15 dialysis equipment para sa CNPH at 25 units nito sa Labo District Hospital. We will have additional at least 15 dialysis equipment dito po sa atin pong provincial hospital at magkakaroon din po tayo doon po sa Labo District Hospital at least 25 units. Dahil po kailangan talaga dahil at this point, ang pila po ng dialysis patients natin ngayon is close to 300 patients na hirap para magkaroon po ng treatment, especially dialysis dito po sa ating pong probinsya. Sa pamamagitan aniya ng mga makabagong kagamitang ito ay hindi nakakailanganing pang magtungo sa lungsod ng Naga o Maynila ng mga Kamnorteño na nangangailangan ng atensyong medikal. Para naman sa bayan ng Paracale, iniulat din ni Padilla na nakaschedule na rin for bidding ang tulay na magdudugtong sa Malagit, Labnig at Vinsons area. Yun pong tulay ng Malagit, Labnig. Yan po ay nakaschedule na within this month na maibid. Maliban dyan, nakatakda na rin umano sa July 22 ang bidding ng iconic bridge sa Mercedes. Kaya't sa halip na mahigit 1 oras ang travel time patungong Manggisok, ay aabuti na lamang ito ng 10 minuto. Final schedule po, ang atin pong Manggisok Bridge po ay for bidding na sa July 22. Pag nagawa po yan tulay na yan po ay 10 minutes lang. Pagtawid mo, nandun na kayo sa Manggisok area. Magsisilbi rin aniyang tourist attraction ang naturang tulay tulad ng mga tulay sa Ilocos, Cagayan at Cebu. Ang maganda po sa tulay na ito po ay tinatawag na iconic bridge. Katulad po ng nakikita natin mga bridge doon po sa Cebu na tunay po na magkakaroon po ng atraksyon. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro.